Yo guys, eto na. Going to highest point na kami sa old highest point. Solid. Hindi nakakasabang tignan. So, yun guys, nandito na kami sa highest point. Pero old highest point to. Kahit ako sa inyo. Solid, buti kinain ng ADV. Pero mamaya may isa pa tayong tarek na aakyatin. Pero ito nga yung sinasabi ko sa kanila, natatagos kami ng ulap. Dito pa may sticker ko. Wala na yung sticker ko. Zero visibility. Putek. Yo, what's up guys? Downshift Vinci here. Good morning or gloomy morning sa inyong lahat. For today's vlog, eto na. Pupunta na kami ng highest point. Thank you dito sa Pine City Transient House kay Ma'am Nelia para sa magandang accommodation dito sa Transient House na pinuntahan namin. Kung gusto niyo magpunta dito, gusto niyo kunin tong transient na to, check niyo na sa description box yung link ng Google Maps and Facebook page nila, no? 400 per night dito guys. Tapos provided na yung mga kitchen utensils, may dalawang CR, may ilang rooms, etc. Eto, punta na nga kami ng highest point, old and new highest point, and from there, rekta na kami pauwi ng Cavite. Based sa oras ng babiyahin namin from here to highest point hanggang makauwi ng Cavite is nasa around 13 hours kung tutusin. But ganun pa man, preparation na kami. Maya take off na rin. Let's go. Yo guys, eto na. Going to highest point na kami sa old highest point. Excited lang kasi after a year nakakit ulit tayo dito sa Benguet or sa Baguio. Pero yung gagawin namin guys, first time ko yun na from new highest point bababa kami papuntang Bayan, Nueva Ecija. Plano nga sana namin bumalik pa dito sa Baguio. Kaso yung daan kasi papuntang Pampanga, pabalik na. Ang daming lubak eh. Kaya nag-decide kami na kahapon na kung saan nasa Baguio kami, bumili na ng mga pasalubong para pagdating namin ng highest point, dire-diretso na hanggang Cavite. Ito yung Haslema Highway na dinadaanan ko, Anli Kurbadahan. Which is isa sa mga gusto ko. Hanggang makababa kami ng Nueva Vizcaya, puro po kurbadahan itong dadaanan namin. Guting na lang din, tuyo kalsada, kaya kahit pa paano, additional safety sa biyahe. Hirap din kasi talaga bumiyahe ng basa kalsada kasi naguulan. Kasi madulas yung gulong, parang ganun. Woo! Nakatapos ang parkingan. Wala dito, isang oras bago makarating sa highest point, sa old highest point. 32 kilometers lang kung tutusin, kaya kunin ng mga less than 1 hour. Pero since puro kurbadahan nga, syempre yung pacing natin hindi ganun kabilis. Unti-unti na kami lumalayo sa Baguio. Sana ganyan din yung makita namin na view sa may highest point. So yung mga tropa ko na wala na, hintayin ko na lang sila. Update na lang ulit guys. Eventually. Na sabi sa'yo Woo! Ganda. Ito yung sinasabi ko na matagtag. Akala ko nga asfaltado na kasi kanina doon asfaltado, diba? Hindi pala umabot dito. Sana ganito pa rin makita natin sa taas. Solid. Hindi nakakasabang tignan. So hintayin lang namin si Ian guys. Sinistock siya sa mga truck eh. Masarap sana magpalipad ng drone, no? Walang hangin. Kaso wala, hindi ko dala yung drone eh. Di bale. Next time na lang. 20 minutes na bangkingan. Doon na kami sa old highest point. Pero baka mag-breakfast muna kami. Kasi mga gutom na rin eh. Baka doon na lang kami mag-breakfast sa may half tunnel. Pero syempre, picture muna kami doon sa tunnel na yun. Yun oh. Sheesh! Sarap! Sarap sa pakiramdam! Nakapag-Baguio ulit tayo! Let's go! Kahit yearly lang siya gawin, okay lang. Worth it naman puntahan. Ganda! Pero next time, babalik ulit ako dito. Magdo-drone tayo. Baka gawing ko na to guys, gawing yearly mo gagawin, baka gano'n. Basta every November siguro mag-highest point ako or mag-norte, parang ganyan. Kasi iba yung challenge eh. Challenge na malamig, at the same time yung biyahe. Sana lang iba-ibang bikes na makakit natin dito sa highest point. Kung kailangan ko mag-sports bike tayo. Gusto ko talaga yung parang dedicated for adventure. Yan yung isang reason kung bakit tayo maakyat, kung bakit tayo bumabiyahe, kung bakit tayo nag-ride. Makakita ng mga gagandang tanawin. Ibang self-achievement din kasi yung nararamdaman natin eh. Or specifically ako, ibang self-achievement yung nararamdaman ko every time na may napupuntahan ako malayo sa comfort zone ko, malayo sa bahay ko, ang gamit lang motorsiklo. Ibang iba yung ganong klaseng feeling. Yung challenge, yung pagod, yung budget,
yung bike, kasama yan lahat yan. And once na nagawa mo, di ba, parang makaka-feel ka talaga ng, yes, achievement unlock, makaka-proud sa sarili, parang ganun. Kaya hindi kami nagsasawa talaga mag-ride. Specifically mag-long ride. Yan yung isang essence ng pagmumotor. Yung mag-enjoy ka, yung mapuntahan mo, yung mga lugar na dating tinitignan mo lang, pinapangarap mo lang, nakikita mo lang, dumating yung point na napuntahan mo na. Yan yung isa sa parang target ko or motivation ko when it comes to long ride. Oy, eto na nga pala yung sobrang tarik. Una mundaan ko dito, muntik na ako matamatayan ng motor eh. Kasi nga sobrang tarik yan, bigla siyang U eh. Woo! 17 minutes na ano na kami guys. Medyo malapit-lapit na rin kami. Punta tayo doon sa may half tunnel. Solid talaga. Doon kami galing sa baba na yun, no? Ngayon, nandito na kami sa taas. Yung mga kasama ko, hindi ko na nakikita. Baka nag-picture-picture din muna yun. Hintayin ko sila para sabay-sabay kami. Ah, eto na pala yung half tunnel. Loko. Andito na pala ako sa half tunnel. Langya, huminto pa ako doon para hintayin kayo. Konti na pala ito na yung half tunnel. Picture tayo dito. Malapit na rin tayo sa, sa kainan, tsaka sa ice point. So dito pala kami kakain guys sa Luyangs. Madalas kami kumain dito eh. So hintayin natin sila Ian, then breakfast muna tayo. Kasi nga, kagutom din. Ito pala yung breakfast namin guys. Luyangs. Special, no? Loyongs. Yan, meron siyang kasamang chicken, pork, tapos fried rice, tsaka chop suey. Kaso yung sa akin, tinanggal ko kasi hindi ako makain ng gulay. Food review part 2. Food review part 2. Kaya masarap dito yung fried rice. Solid yung fried rice na yun. Sarap. Yung gulay ba? Sorry. Tapos ano pala? Kape. Wow, brother. Native coffee with evap daw. Tignan natin. Matapang. Iba yung vibe. Kailangan ng asukal. Mag-asukal ako. So yun, kain lang kami. Kasi after dito, ilang minuto na lang sa highest point. Picture lang dun, and then after nun, biyahe na rin kami papuntang new highest point. So, yun guys, nandito na kami sa highest point. Pero old highest point to. Kahit ako sa inyo. Sheesh! Ganda! Sana ma-justify ng ano ko ng camera. Pero tingnan nyo naman, no? Solid! For reference, oh. Ganda. So, ayun, picture-picture lang kami dito. Then, after that, punta na rin kami sa new highest point, no? Ito ba talaga yung kabitan ng sticker? Ito ba talaga ang kabitan? Kay boss na lang, okay na maglagay sticker. Ito na tayo maglagay. Ay, dyan na lang, sige. Nag-iisa muna tayo. Thank you. Doon na tayo sa may taho naglagay. So yun, after dito, biyahe na kami. So ito na guys, paalis na kami dito sa Old Highest Point. Yun, ganda ng view. Sheesh! Bumili lang kami ng mga souvenirs. Ako sticker para ng patunay na kapag highest point, even though na pwede naman tayo mag-vlog or mag-picture. Pero wala iba pa rin talaga kapag bumili ka ng sticker na nakalagay may taon. Mula dito, 2 oras or basically 1 hour and 42 minutes hanggang sa new highest point. Then from there, picture lang din, papahinga. Then after nun, bababa naman kami via Mount Pulag yata, pababa ng Nueva Ecija. Tansya ko, mga gabi na kami makakauwi ng Cavite. Balibalita na lang ulit guys kapag papunta na kami ng new highest point. 2 hours later. So, ito na guys. Paakit na kami ng papuntang highest point. Ito yung isang part na sobrang tarik eh. Sana kayanin ng ADV 160. Tingnan natin kung paano diskarte na ito. All stock kasi itong ADV 160 natin. Nung unang akat ko kasi dito na naka ADV ako, naka JVT na siya, na pulley, JVT na bola, and mas magaan yung bola nun. Kung mas magaan kasi yung bola, mas malakas sumata. Let's go! Puro pataas kasi ito eh. 36 kilometers, 38 kilometers. 39, 40. Basta i-maintain lang yung speed niya na puro pataas.
Kaya ang ginagawa kong technique is binobomba-bomba ko yung yung throttle. Kapag nafe-feel ko na parang humihina na yung hatak niya, binobomba-bomba ko siya. Naalala ko dati nung dumaan kami dito, naka-ADV din ako, 150. Tapos nung pababa na, nag-overheat yung brake ko. Wala kasi siyang engine brake. Kaya nag-rely lang ako sa braking ng bike ko nun. Nag-overheat to the point na kahit anong apply ko ng brake, wala nang kapit. Mag-aalala sa akin si Daniel pagka una-una kaya pinauna na natin. Dire-diretso lang naman yan. 41 kilometers. Napakatarik talaga nito packet na to. Solid, buti kinain ng ADV. Pero mamaya may isa pa tayong tarik na akyatin. Yun talaga yung papuntang highest point. Tingnan natin kung kakayanin ba nito ang ADV 160. Just then. Tasa namin! Kaso umulan. Pero buti tumigil. Hindi yung ulan po. Sa baba lang yung ulan. Dito wala na. Kasi di makita, sayang. Walang makitang view. Pero ito nga yung sinasabi ko sa kanila, natatagos kami ng ulap pag pupunta kami ng highest point. Sana makita. Nagsisiro visibility na. Ito yung sinasabi matarik Yeah! Kaya mo yan, ADV! Let's go! Grabe! Mata ka! Hatak! Nagapang talaga Bomba-bomba lang natin yung throttle para hindi tayo mamatayan. 5 minutes, nandun na kami. Walang makita Grabe, kapal kasi ng ulap. Yan, dyan kami pupunta mamaya sa may bundok na yan. Let's go ulit, ADV! Apil! Recommended ko talaga dito sa ADV magpalit ng mas mababang bola kung sakaling gagamitin siya pang akyatan. Malakas siya umatak sa patag, pero pagdating sa uphill, medyo matagal siya kumuha ng buwelo. Pero ang gagamitin mo yun naman siya sa city riding, okay lang yung stock. Kasi lakas pa rin naman niya humatak kahit na 18 grams ang kanyang flyball. Dito na tayo! Dito pa ba yung sticker ko? Wala na yung sticker ko! Naubos na yung sticker ko na wala na. Taas na! Gapang ako ng ng 30 kph. Dito na kami sa highest point. Ang lamig! Hindi na makita kasi yun nga, masyadong makapal yung ulap. Mamaya picture tayo, pahinga muna tayo sandali. Eventually. So ito na guys, bababa na kami ulit. Yun lang ang ginawa namin, nag-picture lang dito sa may signage ng highest point. Pahinga konti. Ayun, papakita ko na rin sa inyo yung ganda ng view kapag pababa guys. Kala mo mala New Zealand ang kanyang itsura. Mula dito, yun, babiyahin na kami papuntang Mount Pulag. Pababa na naman ng Nueva Ecija. And then from Nueva Ecija, dire-diretso na kami hanggang makarating ng Cavite. Hindi na kami ulit dadaan sa may Pampanga kasi medyo malubha yung lubak. Zero visibility! Sheesh! Diba? Ganda mo. Di mo akalain na Nakakala mo nasa ibang bansa ka Better pumunta sa lugar na to ng personal. Mas ma-appreciate nyo siya ng personal. Parang pang-apat ko ng highest point to. Pang-apat, pang-5. Unang highest point ko kasi naka-Raider 150 Fi ako. Sunod naman, naka-ADV 150. Kasama ko si Casey. Next ay another ADV 150. Kasama ko naman ang Team Haek. Ito naman, pang-apat, ADV 160 naman. Ayun gundo. Holy shoot! Di mo ina-expect na may ganitong klaseng lugar. From here, di ko alam kung ilang oras pa ang biyahe hanggang pakarating ng Cavite. Pero expected namin, mga gabi kami darating ng Cavite. So update na lang ulit, okay? OMG! Ah! Grabe! Daming putik na yan. Daming landslide. Hindi na pa kami tumatawag sa mga putikan. Sana wala kayo madaanan na landslide. Here we go again. Dito. Basically, nasa bundok pa rin kasi kami. Kaya possible may landslide pa rin kami madaanan. Kaso may mga sign na naman ng landslide. Ito na, tingnan nyo. Woo! Opya. Putek. Putek. Gagi. Throttle control. Ay na.
Sheesh! Nakatakot yun, ang dulas. Ganda no? Picture lang tayo sandali. So yun guys, quick quick picture dito, quick stop over kasi makikita nyo, ang ganda oh. Sheesh. Ang kinakatakutan ko nga, yun nga, baka may landslide pa kami madaanan mamaya. No? Pero tingnan na lang natin, sana wala na. You get the idea. Ino yung tsura ko guys. Grabe. So yun, kakauwi lang namin dito sa Kawit. Tingnan yung tsura ng mga motor namin. Ay teka, ang dilim eh. Pero makita nyo, sobrang dumi niyan. Picturean ko na lang para mas ano. Pero yun nga, grabe. Inulan pa nga kami sa may sa may Plaridel. Tapos sobrang traffic. Bang klase yung traffic. Puro mga truck yung nakasabay namin. 900 kilometers din oh. Pero solid brad. Congrats. Achievement unlock. Congrats. Grabe pagod. Biluin nyo ha, nag-take off kami sa Baguio ng alas 6. Tapos nakarating kami ng highest point. And then yung remake na kami dito sa Cavite. Parang na rin kami nag-endurance kung tutusin. Yeah. Ilang kilometers yun? Oo, hindi. From Baguio hanggang makababa tayo dito. Na highest point, tapos papunta dito. Yung mga ilang kilometers dun? So, 374. Grabe. So yun nga guys, marami nag-endurance pero solid ng ride namin. Lalo na yung sobrang tindi ng ng traffic talaga. I hope na magagawan ko ng maayos tong vlog na to. Solid, grabe nakama. Tulog kami nito panigurado. So yun guys, dito ko natatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, salamat sa pag-comment. Tingnan yung tsura ko. Antok na. Nakakaputi pa nga. Yung no drill. Ride safe. Peace out.